Si Mira ay isang masipag na dalaga. Dulot ng pagkawala ng kanyang tatay, siya na ang tumayong padre di pamilya sa kanila. Ang nanay niya kasi hindi na rin ganoon kalakas para ito pang magtrabaho. Hanggang sa naging kasambahay siya at naging amo si Ma'am Mildred na may anak na hindi na makalakad na pinaasikaso sa kanya. Hanggang sa bayaran siya ng kalahating milyon ng ginang para lang paligayahin ang anak nito. Pero paano na lang kung bigla na lang makalakad ang lalaki pagkatapos siya nitong angkinin? Paano yun nangyari? Iha, patungo na sana si Mira sa maid's quarter nang tawagin siya ni Ma'am Mildred. Ito ang bago niyang amo. Ang dati kasi niyang inaalaga ang matanda sa isang pamilya ay namatay na. Kaya inalis na siya doon. At doon siya pinadala ng agency sa mag-inang Almonte. Pero ang aalagaan naman daw niya ay isang binatang hindi na nakakalakad dulot ng aksidente. Bakit po ma'am? Kinakabahang tanong niya. May pagka-istrikta kasi ang ginang. Bihira din itong makipag-usap sa mga katulong kaya hindi niya maiwasan ang kabahan. Didiretsuhin na kita. Gusto ka ng anak ko. Umawang ang labi ni Mira sa gulat. Po, gusto kanyang makasama ng isang gabi. At lalo lang siyang hindi makapagsalita nang marinig iyon. Ang anak kasi nito'y hindi nakakalakad. Ma'am, babayaran kita ng kalahating milyon. Just make my son happy for one night. Mas nilinaw na ng ginang kung ano ang gusto nitong mangyari. Nag-angat ng tingin si Mira matapos ng saglit na pagkakayuko. Nagtama ang mata nila ng ginang na hinihintay ang isasagot niya. Pwede po bang pag-isipan ko muna? Kung yun ang kailangan mo, sige magpahinga ka na. Tumalikod na siya, pero habang papunta sa tinutulugan nilang mga katulong, ay nagsimula nang mag-isip si Mira kung tatanggapin niya ba ang offer nito. Kaya niya bang paligayahin ang anak nitong pilay? Nagtungo naman si Mildred sa kwarto ng anak nito. San? Tawag niya sa anak na nakasandal sa headboard ng kama. Tahimik at walang emosyon itong tumingin sa kanya. Anong sinabi niya? Tanong agad nito sa kanya. Alam niyang si Mira ang tinutukoy nito. Pag-iisipan, hindi niya pa natatapos ang naisabihin ay bigla itong sumigaw. I want her mom, at ito na lang ang magagawa mo para makabawi sa akin. Natahimik si Mildred. Iwan niyo na ako. Gusto niya pa sanang makasama ang anak, ngunit wala siyang choice kundi ang sundin ito. Ayaw niyang mas lalo pang palalain ang galit ng uniko iho niya sa kanya. Napabuntong hininga matapos lumabas sa kwarto ng anak. Sana lang talaga'y pumayag si Mira. Kinabukasan, nakatanggap si Mira ng tawag mula sa kapatid niya. Ate, pinapaalis na tayo dito nila Tia Pasing. Sa kanila daw itong lupa. Hindi pa daw tapos bayaran ni tatay bago siya mawala. Nagsusumbong na sabi ng kapatid niya. Baka sa boses nito ang pag-iyak. Si nanay, nag-aalala niyang tanong. Baka kasi atakihin na naman ito ng high blood dahil sa tiyahin niyang yun. Kalmado na siya, napakalma ko na ate. Gagawan ko ng paraan Aya. Isasabihin pa sana ang kapatid pero pinatay niya na ang tawag. Itinago niya na rin ang kanyang cellphone sa bulsa. Malalim na napabuntong hininga si Mira. Ngayon, may rason na siya para tanggapin ang inaalok ni Ma'am Mildred sa kanya. Pagdating niya sa kusina, naabutan ni Mira na kausap ni Ma'am Mildred ang mayordoma sa mansyon. Manang, pwede bang iwan niyo na muna kami ni Mira? Tanong nito sa matandang katulong. Tumingin muna ito sa kanya tsaka ito tumango. Nakapag-isip ka na ba, Iha? Gagawin ko po ang gusto niyong mangyari. Mabilis na napangiti ang ginang. Kung ganon, ibibigay ko na agad ang kalahating milyon sa'yo. Malaking halaga yon pero hindi magawang matuwa ni Mira dahil alam niyang magiging kapalit. Pero pwede ba ngayong gabi na? Tumango na lang si Mira para matapos na rin. Masaya namang ibinalita ni Mildred sa anak na pumayag na ang dalagang si Mira. Kitang-kita niyang naging pagngiti ng anak niya. Sapat na yun para kay Mildred dahil kay tagal niyang hindi nakita ang ngiting yun. You may leave now, ma'am. Utos nito na sinunod naman niya. Pero bago ito tuluyang iwan, muli pa niyang pinagmasdan ang anak niya.
Naiwan si Gio na napapangiti. Unang araw niya pa lang nang makita niya si Mira, nagustuhan niya na ito. Gustong maangkin. At ngayon na maaangkin niya na ang dalaga, he really can't wait. He will make sure na hindi masasayang ang binayad ng mami niya sa babae. Kinagabihan, kinakabahan na nagtungo si Mira sa kwarto ng Sir Gio. Suot niya ang isang dress na magmumukha siyang kaakit-akit sa paningin nito. Ang Ma'am Mildred pa niyang bumili noon para sa kanya. Huminga muna siya ng malalim bago binuksan ang pinto. Pagpasok niya doon, naabutan niyang nakaupo sa gilid ng kama ang Sir Gio niya. Ang tagal mo, kanina pa ako naghihintay. Kitang-kita ni Mira ang tingin nito na puno ng pagnanasa. Gusto niyang umatras pero bayad na siya kaya hindi na pwede. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa lalaki. At nang nasa tapat na siya nito, hinila nito ang kamay niya kaya bumagsak siya sa kandungan nito. Hindi pa siya nakakabawi pero kaagad siya nitong sinunggaban ng halik. Para itong hayop na animoy gutom na gutom hanggang sa nadala na rin siya sa mga halik ng binata at bumagsak na silang dalawa sa kama. At hindi niya na alam kung paano pero nagawa siya nitong ibabawan. Natakot si Mira na baka mapano ang anak ng kanyang amo kaya ito naman ang pinahiga niya. Siya ang kumilos, siya ang nagtrabaho. At habang ginagawa niya yon, nakatingin lamang ang lalaki sa kanya. Para matapos na, ginawa niya na kung ano talagang makakapagpasaya dito. Dahil sa ginawa niya, nakaramdam ng sobrang sakit si Mira. Napapikit pa nga siya dahil doon. Pero muling binaliktad ng Sir Gio niyang kanilang posisyon, dahilan para siya'y magulat. Hindi niya alam kung paano nito nagagawa yun. Kaya gano'n na lang ang gulat niya nang tumayo ito at maglakad. Sir? Napabangon siya ng kaunti habang ito'y pinagmamasdan. Ngumiti lang ang lalaki sa kanya. Nakakalakad po kayo? I guess yes. Pero ang mami niyo, puno ng awa niyang sabi para sa ina nito na niloko lang nito. Let's not talk about her. Hindi pa ako tapos sa'yo. Muli siya nitong hinagkan at tinhiga sa kama. Gustuhin man ni Mira na itulak ang lalaki, alam niya sa sariling bayad siya. Kaya ang tanging niyang nagawa ay magpaangkin dito. Hinayaan niyang lalaki hanggang sa mapagod ito at mahiga sa kanyang tabi. Tulog na si Gio pero si Mira'y gising pa rin. Kahit na masakit ang nasa pagitan ng kanyang hita, pinilit niyang bumangon para makaalis sa kwarto na iyon. Sinuot niya ang kaninang suot na damit na maayos pa naman, tsaka siya dali-daling umalis ng silid na yon. Habang papunta sa maid's quarter, lumuluha si Mira pero kailangan nilang pera na iyon para makapagsimula silang mag-iina. Malaking halaga ang kalahating milyon at alam niyang labis iyong makakatulong sa kanila. Manang, puno ng gulat niyang sabi. Gising pa kasi si Mang Tisha habang ang ibang katulong ay tulog na. Alam ko ang ginawa mo. Saad nito, pero imbis na maiyak sa sinabi nito, tinuyo niya ang kanyang mga luha. Kahit naman kasi mag-iiyak siya, wala nang magbabago. Aalis na rin po ako dito, Manang. Naiintindihan ko. Malaking perang natanggap mo kay Ma'am Mildred. Pero sana, hindi mauwi sa walang pagsasakripisyo mo. Sa pag-aayos ng gamit, tinulungan pa siya ni Manang Tisha. Kaya bago tuluyang umalis, nagpasalamat muna siya sa matanda. Aalis na po ko. Salamat po sa naging paggabay niyo sa akin habang nandito ako. Ngumiti lamang ang matanda sa kanya. Alam niyang tulog na si Ma'am Mildred at tingin niya naman maiintindihan nito ang ginawa niya. Kinabukasan, nang magising si Mildred, kaagad nitong pinuntahan ng anak niya. Ngunit ganoon na lang ang gulat nito sa kanyang naabutan. Ang anak niyang si Gio, nakatayo habang ginugulo ang buhok na tila ba may pinoproblema. At pagharap nito, hindi man lang ito nagulat nang siya'y makita. Nasaan siya? Hindi ba dapat inaasikaso niya ako ngayon? Hindi makapaniwala niyang tinignan ng anak niya. Niloko mo ko? Tanong ni Mildred, pero tawa lang ang isinukli ng anak sa kanya. What do you think, Mom? Sa galit niya, isang malakas na sampal ang ipinagkaloob niya rito. Hindi siya makapaniwala na may mas ilalala pa pala ang anak niya. Samantalang eto siya, paniwalang paniwala sa ginawa nitong pagpapanggap na nagawa niya pang magbayad ng inosenteng dalaga
para lang ito ay mapasaya. Ma'am, hindi lang ako ang nangako sa'yo pati na si Serene. Sa bagay hindi mo alam na fling ko siya before the accident. Tuwang-tuwa pa ito sa pinagsasasabi nito pero hindi nagsalita si Mildred. Mas matindi ka pa sa tatay mo. Anya, bago iniwan ang anak niya. Naiwan naman si Gio na napapamura. Doon magaling ang mami niya. Ang ikumpara siya sa kanyang ama na wala na. Kaya siguro puro pambababae ang ginawa noon ng dad niya. Dahil hindi nito matagalan ang ugali ng kanyang mami. Hanggang sa nawala na ito na hindi niya man lang nakitang maayos ang dalawa. Matapos ang usapan nila ng mami niya, ay naligo si Gio. Ngayon ay hindi niya na kailangan pang magpanggap. Kaya wala nang kailangan na magpaligo sa kanya. Na si Mira ang gumagawa bago ito umalis doon. Napangiti siya nang maalala ang babae. Hahanapin niya ang babaeng yun at hindi siya makakapayag na hindi ito muling maangkin. Sir Gio? Gulat na gulat ang lahat ng kasambahay nang makita siyang nakakalakad. Lalo na si Manang Tisha na matagal na sa kanila. Pero hindi niya pinansin ang mga ito. Basta na lang siyang umalis na hindi niya nagawa ng 5 buwan dahil sa ginawa niyang pagpapanggap para pahirapan ng damdamin ng kanyang mami. Masamang masama ang loob ni Mildred sa anak na si Gio, kaya naman kay Manang Tisha nito nilabas yun. Paano niya nagawa to sa akin, Manang? All I want is the best for him. And that accident, ayoko yung mangyari sa kanya. Hindi ko naman alam na nagdadrive siya noon. Ma'am, huwag kang masyadong magpaka-stress, baka nakakalimutan mong. Hindi natapos ang sasabihin, bigla kasi itong tumayo. And si Mira, poprotektahan ko ang dalagang yun mula sa anak ko. May diin niyang sabi bago iniwan ng matandang kasambahay. Naiwan tuloy si Manang Tisha na namomroblema sa mag-ina. Habang si Gio nagtungo kay Doktora Serene Vera. You told her na? Akmang hahalikan niya ito pero lumayo ang babae. I already have a boyfriend, Gio. And so? Walang pakailam sa kanyang sinabi. Wala naman kasi talaga siyang pake kahit pa may boyfriend na ito. Ano naman ngayon? Malalaman ba nito kung may gagawin sila? And he's a doctor too in this hospital. Tanggap niya ako kung sino ko at ayoko nang dagdagan pa ang past mistakes ko. Natawa siya sa narinig pero nanatiling seryoso ang doktora. Mabuti pa, humanap ka na ng babaeng seseryosohin mo't magpapatino sa'yo. No one can, Serene. No one. Tsaka niya inis na iniwan ng babae. Nasaan na ba si Mira? Hindi niya nakita ang babae sa mansyon kanina. Tapos bigla na lang din siyang iniwan sa kwarto niya. Well, para malaman, kailangan niyang umuwi na sa kanila. Total, nagpahangin lang talaga siya. San ka nagpunta? Sa doktora na yon. Tanong ng mami niya ang sumalubong sa kanya. Yes, and I told her na tapos na ang panluloko ko sa'yo. Since alam mo na ngayon na nakakalakad naman talaga ako. Isang sampalang natanggap ni Gio pero hindi niya ininda. Total kanina sinampal na rin naman siya. By the way, nasan si Mira? Ako nang magbabayad sa kanya. Ulitin lang namin ang ginawa namin kagabi. Dumako ang tingin niya kay Manang Tisha. Nasan siya, Manang? Umalis na si Mira. Bumalik ang tingin ni Gio sa kanyang mami. Sabagay, malaking pera ang nakuha niya sa'yo. Napangiti siya habang ang mata ng kanyang ina, kitang-kita niyang puno ng galit. Kailan ka ba magtitino? Sigaw nito sa kanya, pero ngumiti lang si Gio. I don't know, maybe when you're gone. Anya at iniwan ng ina. Nilingon ni Mildred ang anak na paakyat ng hagdanan. Mukhang gustong-gusto na talaga ng anak niya na mawala siya. Well, soon, matutupad na ang kahilingan nito. Ate! Sinalubong si Mira ng yakap ng nakababata niyang kapatid na si Aya. Kalalabas lang nito ng bahay. Pinilit niyang maging okay sa harap ng kapatid kahit na nananakit ang katawan niya. Tara na sa loob. Pag-aya niya dito, pero bago pa sila makahakbang, may narinig siyang pamilyar na boses. Nakauwi na palang pamangkin kong maganda. Ang tiyahin niyang si Pasing na ayaw patahimikin ang kanilang buhay. Aalis na kami rito. Diretsahan niyang sabi. Natawa ang tita niya sa narinig. Ha? Ano ka mo? At saan naman kayo pupunta na mag-iina? Saan kayo pupulutin ha? Kung aalis kayo dito? Kahit saan. Basta makalayo lang sa inyo. Tumalikod si Mira. Ngunit hinawakan nito ang braso niya na inis niya namang binawi.
Mabuti na yung malayo sa inyo para hindi nyo araw-araw na ginugulo ang nanay at kapatid ko. Akmang sasampalin pa siya pero nahawakan ni Mira ang kamay ng kanyang tiyahin. Nanlilisik tuloy ang mata nito habang nakatingin sa kanya. Sige alis, akin ang lupang to. Kaya yung maliit yung bahay, akin na rin yan. Pauupahan ko. Hindi na nila pinakinggan pa ang sinasabi nito. Pumasok na silang dalawa ni Aya sa loob ng bahay. Mira anak, labis na nagalak ang nanay niya nang siya ay makita. Ang tagal din kasi nilang hindi nagkita. Hindi niya ito masisisi. Aalis na tayo dito, Nay. Aalis na tayo. Pero anak, atin ang bahay na to. Tatay mo ang nagpakahirap dito. Pagtutol ng kanyang nanay. Pero Nay, hindi matatahimik ang buhay natin dito. Kahit bayaran ko si Tia pasing ganun pa rin. Paliwanag ni Mira sa kanyang nanay. Ngunit anak, saan naman tayo pupunta? Sa Maynila, Nay. Doon na tayo. Kung yan ang pasya mo, anak. Napangiti na lamang sa narinig si Mira. Habang si Gio, kinukulit ang ilang maid para malaman kung saan niya matatagpuan si Mira. Kung alam ba ng mga ito nang sa ganoon, mapuntahan niya. He can't get enough of her. Gusto niya pa. Gusto niya itong muling maangkin. Ilang araw na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin alam ni Gio kung saan makikita si Mira. Mukhang sinabihan ng mami niya na wag sasabihin. Maging ang agency kasi na pinanggalingan ng dalaga, ayaw sabihin sa kanya, kaya hindi niya maiwasan ng mainis. Mom, kabababa niya lang nang makitang inaalalayan ni Manang Tisha ang kanyang mami. Nahihilo kasi ito. Napailing si Gio. Tingin niya, arte lang iyon ng kanyang mami. Sir, napalingon si Gio. Doon niya nakita na nawala na ng malay ang kanyang ina habang nasa bisig ito ni Manang Tisha. Mommy, stop pretending. Anya pero hindi ito nagmulat, kaya napilitan na siyang kunin ito kay Manang. Malaki ang galit ni Gio sa kanyang mami. Hindi lang dito, kundi pati na rin sa kanyang daddy. Siguro kaya naging ganoon siya, ay dahil hindi naman siya nagabayan ng kanyang mga magulang. Magkaroon ka ba naman ng mga magulang na kundi negosyo? Babae naman ang inuuna. Napailing si Gio matapos maalala ang nakalipas. Kasama niyang nagtungo si Manang Tisha sa hospital. Buhat-buhat niya ang inang walang malay. Hanggang sa nakasalubong nila ang tingin niyang doktor nito doon. Kilala kasi nito ang kanyang mami. What happened? Nawala na naman po ng malay si Ma'am. Si Tisha ang sumagot. Mag-uusap na lang ba kayo? Inis naman niyang sabi. Iho, nasa isang room sila. What? Pwede na ba akong umalis? Baka stress lang. Kaya siya nawala ng malay. Nagkatinginan si Manang Tisha at ang doktor. You know, marami pa akong kailangang gawin. May sakit ang mami ninyo, sir. Napatingin si Gio kay Manang Tisha na nayuyuko ng kaunti bago bumaling ang tingin sa doktor. Wait, bumabawi ba si mami sa ginawa ko, Manang? Dinaan niya iyon sa tawa. Your mom has a brain cancer. Saad ng doktor. Is this a prank? Tanong niya na may kasamang tawa. Hindi ginagawang biro ang mga ganitong bagay, sir. Nagsasabi kami ng totoo. May sakit ang mami ninyo. Hindi niya lang sinasabi sa inyo. Hindi nakapagsalita si Gio. Ngayon magiging malupit pa rin ba kayo sa kanya? Hindi siya nakasagot hanggang sa ang naisip niya na lang ay ang umalis doon. Napasandal si Gio sa nakasaradong pinto ng hospital room. May brain cancer ang mami niya. Mawawala na ito. Wala nang pipeste sa kanya. Pero bakit hindi niya magawang maging masaya? Bakit parang nananakit ang kanyang dibdib? Nasaan ako? Tanong ni Mildred nang magising. Nasa hospital ho kayo, ma'am. Sagot ni Manang Tisha. Sinong nagdala sa akin dito? Ikaw lang ba? Kami po ni Sir Gio. Alam niya na ba, Manang? Pasensya na po, ma'am. Pero hindi ko na kaya pang pakikitungo ng anak niyo sa inyo. Kaya kailangan niya na pong malaman. Bakit ninyo sinabi? May magagawa pa. Gagaling ako. Naluluhan niyang sabi. Hindi napigilan pa ni Manang Tisha na yakapin ang kanyang amo. Ilang taon niya na rin itong pinaglilingkuran. Magpakatatag ka. Ang pagkausap niya dito, hindi na sa paraang amo at katulong, kundi parang anak na. Nasaan siya?
Umalis siya matapos niyang malaman. So you're sick? Nagulat ang dalawa at napatingin sa may pintuan. Nandoon si Gio na halatang kadarating lang. Son, tawag ni Mildred pero hindi ito nagsalita at siya'y tinignan lamang. Una si Dad, ngayon ikaw. Habi niyo na ba talagang iwanan akong mag-isa? Hindi ka mag-isa anak. I'm always here pero ayaw mo kong papasukin sa buhay mo. Hindi nakasagot si Gio. Tama naman kasi ang kanyang mami. And maybe after kong mawala, just like you say, magiging matino ka na. Iiwan ko sa iyo ang company natin. I don't need your company. It's you first, son. I've worked hard for years for you, to give it to you. Remember that day when I called you? That day na nag-away tayo sa call dahil pinipilit kitang ikaw nang maging CEO ng company? That was day na nalaman kong may cancer na pala ako, 5 months ago. Doon na tuluyang nanghina si Gio. Namalaya niya na lang na may tumulo ng luha mula sa kanyang mga mata habang nakatingin siya sa kanyang mami. I want to tell you, but how can I tell after that car accident? Tapos hindi ka pa makalakad. And gusto kong gumaling ka, kaya hindi ko rin masabi sa'yo dahil naniniwala akong gagaling pa ako. Pero wala na talaga. And I guess, this will make you happy. Ang mawala ako. Umiti pa kay Gio ang kanyang mami. Doon niya naramdaman kung gaano siya kawalang kwentang anak. Puro kasi nararamdaman lang niya ang kanyang iniisip. Do you feel guilty, anak? Nasa kwarto si Gio ng mami niya at ito'y pinapakain. Naalala niya noong nagpapanggap pa siyang hindi makalakad. Ganoon din ang ginagawa nito sa kanya. Pinapakain siya ng mami niya. But now, baliktad na sila. Pero ang mami niya, may sakit talaga habang siya noon. Gusto lang itong saktan. Mami, gagaling ka pa. How I wish. Ngayon pa na nakikita kong nagbago ka na. Okay na tayo. Pero wala na talagang pag-asa. Hindi na pipigilan ang nakatakda ng mangyari. Gamit ang nangihina nitong kamay, hinaplos ng mami ni Gio ang mukha niya. Promise me that you will take care of yourself when I'm gone. Promise me, okay? Tanging tango lang ang naging tugon niya habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Tama talaga ang kasabihan na nasa huli ang pagsisisi because now he regret everything na hindi niya pinagbigyan ng mami niya noong bumabawi ito sa kanya. At ngayon na mawawala na ito, ngayon niya pa ito gustong makasama ng matagal. Mom, you have to. Mabilis na naipatong ni Gio ang tray sa kama para maayos niyang magising ang kanyang mami. Mom! Pero hindi ito nagigising. Mom! Doon na siya napasigaw kaya pumasok na si Manang Tisha sa loob ng silid. Nang magtama ang paningin nilang dalawa, kitang-kita ng matanda ang pagsisisi sa mata ni Gio. Dalhin natin si Mami sa hospital. Anya sa matanda. Wala na ang mami mo, iho. Tila ba nabingi si Gio? Ayaw niyang paniwalaan ang narinig. Masakit. Sobrang sakit. Siguro yun na ang karma niya. Ate, bentang-bentang mga luto mo. Pagbibenta kasi ng ulam ang ginawa nilang negosyo nang makarating sila sa syudad. At masaya siyang naging patok yun kahit na bago pa lang sila doon. Mabuti nga yun. Para hindi na kailangan pang bumalik ng ate mo sa dati niyang trabaho at magkakasama tayo. Napatingin siya sa nanay nila. Ngiti ang sumilay sa labi ni Mira. Nakaagad ding nawala nang maalala niya ang mag-inang Mildred at Gio. Kamusta na kaya ang dalawa? Naawa lang kasi talaga siya kay Ma'am Mildred at naiinis sa anak nitong niloko ito. Anak, may problema ba? Iling ang naging tugon ni Mira. Hiling niya na sana okay lang si Ma'am Mildred. Since your mom is gone, sa'yo na ang company ninyo, iho. Kasama na ang iba pang ari-arian na pinamana ng mami mo sa'yo. May mga iniwan siya para sa charities na sinusuportahan niya. Pero naayos ko na ngayon. Kasalukuyang kausap ni Gio ang abogado ng kanyang mami. Ilang araw nang nakalipas nang dalhin nila sa huling hantungan ng kanyang mami. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siya sa sarili. Iho, pagkuha nito sa kanyang atensyon, I will handle the company. Medyo nauutal niyang sabi. Napangiti naman ng abogado sa nakuha nitong tugon sa kanya. Matapos ang usapan, nakipagkamay na ito sa kanya at umalis na.
Iho, napatingin siya kay Manang Tisha. Tutal, wala na rin ang mami mo'y aalis na ako. Bakit kayo aalis? Pati ba naman kayo? Iiwan na ninyo ako, Manang? Anya sa matanda na ikinagulat nito. Tumayo si Gio. I'm going back to Manila para sa company. Doon na ulit ako titira sa mansyon namin doon. At gusto ko nakasama kayo. Sigurado ka ba, Iho? Kung napipilitan ka lang ay... Sigurado ako, Manang. Iniwan na muna siya ni Manang Tisha. Napaisip si Gio. Nasaan na kaya si Mira? Itong mga nakaraang araw, walang ibang tumatakbo sa isip niya kundi ang pagkawala ng kanyang mami, kaya hindi siya makapag-focus. Pero ngayong bumalik na siya sa wisyo, ang babae agad ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi dahil sa gusto niya itong maangkin, kundi dahil gusto niyang makabawi. Makabawi sapagkat isa rin ito sa kanyang naloko. Habang si Mira, hindi malaman kung anong nangyari sa kanya. Pakiramdam niya, may mali sa katawan niya. Palagi na lang siyang nahihilo at parang pagod na pagod. Sana lang ay wala siyang sakit. Paano ng kanyang nanay at kapatid kapag nagkasakit siya? Hanggang sa naalala niyang hindi pa nga pala siya dinadatnan. Hindi kaya, pero wag naman sana, lalo't hindi pa rin ganoon kaayos ang kanilang buhay. Bumalik si Gio sa Manila. Siya na ang bagong CEO ng kanilang company at naiintindihan niya ang malamig na pagtanggap ng mga empleyado dahil alam ng mga ito na noong una ayaw niyang tanggapin ang pamumuno doon. Sir, marami pong gustong makausap kayo bilang bagong CEO ng company, lalo ng mga investor. Ang sabi ng sekretary ng kanyang mami. Okay, kakausapin ko silang lahat. Anya bago ibinaling ang tingin sa tanawin sa labas. Pinagmasdan niya ang langit. Siguro'y nandoon ang kanyang mami. Iho, si Manang ang sumalubong sa kanya pag-uwi niya sa bahay. Kamusta, Iho? Kahit papaano, tinanggap naman ako ng kumpanya. Napangiti ito sa natanggap niyang tugon. Mabuti naman kung ganon. Bigla niyang naisip itanong kay Manang ang tungkol kay Mira. Si Mira, Manang, alam niyo ba kung saan siya nakatira? Nasabi ba sa inyo ni Mami? Saglit na natigilan ng matanda sa kanyang katanungan. Pagpasensyahan mo na, Iho, ngunit hindi ko alam. Kahit noong nasa probinsya pa tayo, tanging si Ma'am Mildred lang talagang nakakaalam. Napatango na lang si Gio. Sige po, salamat, Manang. Ate, buntis ka? Napatingin si Mira sa kapatid niya. Nahuli siya nitong hawak-hawak ang isang piti. Mabilis niyang itinago yun sa kanyang likuran kahit huli na dahil nakita naman ito ang result nun. Ate, may boyfriend ka na? Sino siya? Bakit hindi mo? Wala akong boyfriend, Aya. Anya, habang nakatuon lang ang tingin sa mga mata ng kapatid. Kung ganun, sino ang... Anong pinag-uusapan niyo dyan? Nakabalik na ang nanay nila galing kusina. Sinenyasan ni Mira ang kapatid na walang kahit anong sasabihin. Wala, Nay. Alam niyo na, biruan lang. Sabi nito sa nanay nila na hindi naman na nagtanong pa. Matapos nilang kumain ng tanghalian, doon sila muling nag-usap. Wala kaming relasyon ng nakabuntis sa akin, Aya. Sila ng mami niyang huli kong naging amo. At ngayon, hindi ko alam ang gagawin ko dahil may nabuo sa isang gabing pagsisilbi ko sa kanya. Ate, huwag mong sabihin na kaya tayo may pera. Dahil hindi makapaniwalang sabi ng kanyang kapatid, bakas ang lungkot sa boses. Huwag mo nang isipin yun, Aya. Ayos lang si ate. At itong dinadala ko, bubuhayin ko siya. Bubuhayin ko kayo sa abot ng aking makakaya. Niyakap ni Mira ang kapatid. Nag-iyakan silang dalawa sa labas ng bahay na hindi maririnig ng kanilang mama. Kinabukasan ay balik sila sa pagiging abala sa lutong ulam. At dahil wala pang pasok si Aya, tumutulong ito sa kanila. Gaya ng mga naunang araw, marami ang bumibili. Patok na patok pa rin at hindi sila nauubusan ng customer. Okay ka lang ba, ate? May pag-aalalang tanong sa kanya ni Aya. Mukhang napansin itong siya'y napagod. Ngiti ang naging tugon niya sa kapatid. Ayos lang ako, wag mo kong alalahanin, Aya. Habang si Gio may kausap ng private investigator na maghahanap kay Mira Rojas. Just update me. Bago tuluyang umalis, nakipagkamay pa ito sa kanya. Ewan niya ba? Pakiramdam niya, hindi siya matatahimik hanggat hindi niya naayos ang lahat. Para sa kanya,
Kulang pa ang kalahating milyon sa naging pag-aalaga sa kanya ni Mira nung siya'y nagpapanggap na pilay at sa ginawa nitong pagsuko ng sarili sa kanya. Habang nakaupo siya sa kanyang swivel chair, napapadasal si Gio na sana makita agad ang dalaga nang sa ganon siya'y matahimik. Iho, tinalhan kita ng tanghalian. Napatingin si Gio kay Manang Tisha na kadarating lamang. Napatayo siya at agad na tinulungan ng matanda sa daladala nito. Salamat po dito. Si Mira, pinahanap mo ba siya? Tango ang naging tugon niya. Napangiti ang matanda. Miss na miss ko ng batang yon. Nasa kanya na ang lahat ng kagusto-gusto sa isang babae. Mabait, masipag. Nakikinig lang si Gio nang biglang mapailing-iling si Manang. Pero ginamit ko siya dahil sa pagiging selfish ko. Hindi umimik si Manang Tisha at inayos lang ang mga niluto nito para sa kanya. Hindi pa naman huli ang lahat para itama ang mga pagkakamali, iho. Kaya mo nga siya pinahanap, hindi ba? Napangiti na lang siya sa sinabi ni Manang. Ang baho. Ubos na ang kanilang tinitindang ulam ng mga oras na iyon. Siyempre, yung itinira na lang nila ang meron. Kakain na sana sila nang bigla nang makaramdam ng pagkahilo si Mira. Kukuha lang dapat siya ng tubig dahil nakaramdam siya ng uhaw. Anak, mayroon ka bang hindi sinasabi sa akin? Akala mo ba hindi ko napapansin ang nangyayari sa'yo? Ang nanay nila. Nagkatinginan tuloy sila ni Aya. Nay, sorry. Yun lang ang tanging nasabi niya sa kanyang nanay. Pati tuloy ang kapatid niya ay naluha na. Buntis po ako. Pag-amin niya rito, gulat ang bumalatay sa mukha ng nanay ni Mira. Ang ama, nasaan? Nangihina nitong tanong. Doon na siya nagkwento kaya ito naman ang naiyak. Anak, hindi mo dapat ginawa yun. Kaya naman namin. Kaya namin ng kapatid mo ang magtiis. Pero walang maisagot si Mira. Tumayo na ang nanay niya at siya'y niyakap. Habang nagiiyakan sila, ay nakayakap siya rito. Nakatayo ito't siya naman, nakaupo sa bangkuan. Huwag po kayo mag-alala. Bubuhayin ko po ang baby na to. Umupo na ulit ang kanyang nanay. Hinawakan nito ang kanyang kamay na nasa ibabaw ng mesa. Nandito lang kami ng kapatid mo. Sa narinig, gumaan ang pakiramdam ni Mira. Tumigil na din siya sa pag-iyak niya. Samantala, nasa loob lang ng opisina niya si Gio. Hinihintay ang update ng kanyang inutusan. Ngunit habang nakaupo sa swivel chair, unti-unti niyang inaalala ang ginawang pagsisilbi sa kanya ni Mira. Hindi sa kama, kundi bilang isang taong hindi makalakad. At dahil doon, hindi niya maiwasan ang mapangiti. Lumipas ang mga araw at patuloy pa rin si Gio sa paghihintay sa update ng kanyang private investigator. Hanggang sa bumalik na ito sa kanyang opisina. Sir, nakita na po namin siya. Inabot nito sa kanyang isang litrato kung saan makikita doon ang isang babaeng nagbebenta ng ulam. At hindi siya pwedeng magkamali. Si Mira, yun nga lang ay may kasama ito at sa tingin niya kapatid nito yun. Saan? Kasama ang lalaki, tinungo nila ang lugar. Ubos ulit. Masayang sabi ni Mira habang nagliligpit ng kanilang mga nilagyan ng ulam. Katulong niya din doon ang kapatid at ina na pumasok muna, kaya siya lang ang nasa labas ng bahay. Magbabanyo lang ako, ikaw nang tumapos na to. Anya sa kapatid nang ito ay nakabalik. Hindi naman umangal si Aya, kaya pumasok na siya sa loob ng kanilang bahay. Habang nagliligpit ang dalagang si Aya, may dalawang lalaking dumating. Si Mira Rojas, tanong ng isang gwapong lalaki, kaya hindi na iwasan ng dalagang mapatulala. Bukod kasi sa gwapo, mukha rin itong mayaman. Ang ate ko po, nakita niyang nagliwanag ang mukha ng lalaki. Mukhang ang ate talaga nito ang hinahanap. Ate, pumasok muna si Aya at tinawag ang kanyang ate. Sakto namang kalalabas lang ni Mira ng banyo. Magkasama silang magkapatid na lumabas ng bahay. Nagulat si Aya nang bigla na lang natigilan ng ate niya habang nakatingin sa lalaking naghahanap dito. Aya, pumasok ka muna sa loob. Utos ni Mira. Ayaw pa sana nitong pumasok kaya napagtaasan niya ng boses. You can go now. Utos ni Gio sa private investigator. Lumapit naman si Mira sa kanya kaya silang dalawa na lang ang naiwan.
Anong ginagawa niyo dito, sir? I just want to talk to you. Wala naman tayong dapat na pag-usapan, sir. Kaya umalis na kayo. Baka makita pa kayo ng nanay ko. Marami pang ibang babae. Hindi ko na gagawin pa ulit ang ginawa kong yun. Pagpapaalis niya rito, pero nakatingin lang ito sa kanya. Wala na si Mami. Labis na ikinagulat ni Mira ang nalaman, kaya naman hindi agad siya nakapag-react. Umalis na kayo. Anya nang makabawi. Tumalikod na rin si Mira para mas lalong patunayan na ayaw niya itong kausap. Hindi sapat ang kalahating milyon sa nagawa ko sa iyo, Mira. Gusto kong humarap siya at hindi na ito pinatapos pa sa sasabihin. Hindi ko na kailangan ng dagdag, sir. Kaya makakaalis na kayo. Sa inyo na yung pera ninyo. Anya at iniwan na ito sa labas ng bahay. Siya ba ang daddy ng baby mo, ate? Yung nagkunwaring pilay? Bungad kay Mira ng kapatid pagpasok niya ng bahay. Pero nilagpasan niya lang ito at tinungo ang kanyang kwarto. Naupo siya sa kama at napahilamos ang kanyang kamay sa kanyang muka. Bakit siya pinahanap ng lalaking yun? Anong gusto nito sa kanya? At si Ma'am Mildred, wala na ba talaga ito? Kahit naman may pagka-istrikta, ay alam niyang napakabuti nitong ina. Kaya nakaramdam siya ng lungkot. Nakita ko na po siya. Masayang balita ni Gio kay Manang Tisha. Natigil pa sa pagluluto ang matanda. Kung gano'n ay nagkausap na kayong dalawa. Opo, at naiintindihan ko kung bakit ganoon ang naging reaksyon niya. Hindi na siya kinulit pa ng matanda sa iba pang detalye. Nang gabing yon, hindi agad nakatulog si Gio. Hindi kasi mawala si Mira sa kanyang isipan. Mas lalong hindi ito mawala dahil muli na silang nagkita. Napapaisip na tuloy siya kung ano bang nangyayari sa kanya. Kinabukasan, maagang umalis si Gio sa mansyon. Ngunit hindi para pumunta sa kumpanya, kundi para muling makita si Mira. At ngayon, umaasa siya na magiging maganda ang pag-uusap nilang dalawa ng dalaga. Pero hindi ito ang naabutan niya sa labas, kundi ang isang ginang. Iho, bibili ka ba? Masaya nitong tanong. O sige po, bilhin ko na po yung lahat ng natitira. Masaya nitong ibinalot ang binili niya. Eto na, iho. Ipamigay niyo na lang po. Kumunot ang noo ng ginang. Napadaan ka lang ba o may hinahanap? Si Mira po. Kaya sumeryoso ang mukha ng ginang sa nadinig nito. Bakit? Anong kailangan mo sa anak ko? Maya-maya ay lumabas na si Mira. Ano na naman ang ginagawa mo dito? Nay, ako nang bahala dito. I just want to help you. Hindi ko kailangan ng tulong mo, sir. But, umalis na lang kayo. Mas lalo pa itong nagalit. Napatingin siya sa ina nitong naapektuhan, kaya nawala ng choice si Gio, kundi ang umalis doon. Baka kasi ano pang mangyari. Kaya si Mira at ang nanay niya ang naiwan. Siya ba, anak? Siya ba ang lalaking sinasabi mo? Ang hindi niya pagsagot ay naging sagot para sa nanay ni Mira. Anong kailangan niya sa'yo kung ganon? Hindi ko nga po alam, Nay. Sinasabi niyang gusto niyang dagdagan ng ibinayad ng mami niya sa akin. Pero sinabi kong hindi ko natatanggapin ang pera. Hindi kaya gusto ka niya? Umapila agad ang ina sa kanyang sinabi. Malabo, Nay. Laro lang sa kanya ang lahat. Pati nga sarili niyang ina nagawa niyang paglaruan. Kung katawan ko ang habol niya, malabo niya na akong makuha pa ulit. Paliwanag ni Mira sa nanay niya na hindi na nagsalita pa. Hanggang sa nakabalik na si Aya na may binili lang, kaya ito ang pinagbantay nila. Habang sila ng nanay niya, pumasok na muna sa loob ng bahay. Pagdating naman sa kumpanya, wala pa ring ibang tumatakbo sa isip ni Gio kundi si Mira. Napag-isip-isip tuloy niya na baka hindi lang talaga simpleng pagbawi ang gusto niya. Mukhang gusto niya na ito, na noong una pa lamang, yun na talaga kaso inakala niyang katawan lang nito ang gusto niya. Sir, tsaka niya lang napansin ang kanyang sekretarya. Sa buong maghapon, hindi naman nagkaroon ng problema si Gio. Maayos kausap ang mga nakakamiting niya. Kaya walang nauuwi sa hindi maayos na usapan. Ang usapan na lang talaga nila ni Mira ang hindi maayos. Naikwento naman ni Mira sa kanyang nanay at kapatid ang tungkol sa pagkawala ng ina ni Gio. Nagulat pa nga ang kanyang ina. Wala naman kasi siyang sinabi na may dinaramdamang ginang. Pero maging siya, hindi rin alam ang naging dahilan ng biglaan itong pagkawala. Ayaw na rin naman niyang magtanong pa ng kung ano kay Gio. Ipagdadasal niya na lang ang ina nito na sana masaya ito saan man ito naroroon. Pagkatapos nilang kumain,
Sa kwarto nila itinuloy ang kwentuhan. Nandoon si Mira at ang kapatid niyang si Aya. Ate, alam mo ang gwapo niya. Pero manluloko siya. Nagawa niyang lukuhin ang sarili niyang inaaya. Pero ano bang rason niya ba't niya nagawa yun? Ewan ko dun. Inis na sabi ni Mira sa kapatid nang bigla siyang may maalala. Binabalaan kita, Aya. Wag na wag mong mababanggit sa lalaking yun ang tungkol sa pagbubuntis ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango-tango ang kanyang kapatid at yun ang pinanghawakan ni Mira. Bago siya natulog, nagdasal muna si Mira na sana tigilan na siya ng lalaki. Kasi kung araw-araw siya nitong guguluhin at pupuntahan, baka ma-stress pa siya na maaaring makaapekto sa kanyang dinadala. Manang Tisha? Hindi makapaniwala si Mira na muli pa silang magkikita ni Manang. Buong akala niya kasi hindi na. Hindi niya tuloy napigilan ang labis na saya kaya naman napayakap siya dito. Iha, kumalma ka. Hindi ako basta mawawala. Natatawang sabi nito sa kanya pero muli pang yumakap si Mira sa matanda. Pero ang ipinagtataka niya lang ay kung paano nito nalaman na nandoon siya. Alam na niya. Siguradong sinabi ng lalaking yun. Pasensya ka na, Iha. Nalaman ko na nandito ka kay Sir Gio. Nawala ang ngiti sa kanyang labi at sumeryoso na rin ang mukha niya. Pero hindi nakalimutang paupuin na muna si Manang Tisha. Kamusta ka na? Siguro, nasabi na sa'yo ni Sir na wala na si Ma'am Mildred. Nakakalungkot nga po, Manang. Kahit po ganoon si Ma'am, ay mapagmahal siyang ina. Sayang at hindi niya nakita ang labis na pagbabago ng anak niya. Hindi sumagot si Mira dahil alam niyang ang lalaking iyon ang tinutukoy ng matanda. Manang kayo, kamusta kayo? Okay lang, akala ko nga'y tatanggalin na ako ni Sir. Pero hindi at nabalik pa ako sa mansyon kung saan talaga ako naglilingkod. Naikwento naman ni Manang sa kanya yon na sa Manila talaga ang mga ito noon. Pero nang maaksidente nga si Gio na kunwari lang pala na hindi makakalakad ay napalipat ang mga ito sa probinsya dahil nga nandun ang binata. Kung ganun po, masaya ako para sa inyo. Ate, lumabas ang kapatid ni Mira na may daladalang juice para kay Manang at gatas naman para sa kanya. Para sa buntis. Napatingin sa kanya si Manang Tisha at halataring nagulat ito sa narinig sa kanyang kapatid. Buntis ka, Iha? Hindi makapaniwalang tanong nito at sa mata pa lang kitang-kita na ang reaksyon nito. Manang, kung ganon, nagbunga ang ginawa ninyo ni Sir. Napatayo na din ito kaya napatayo din si Mira. Mabilis niyang hinawakan ng matanda at nakiusap dito. Pakiusap po, huwag niyong ipapaalam sa amo ninyo, Manang. Nakikiusap niyang sabi kay Manang Tisha na napatingin na lang sa tiyan niyang wala pa namang umbok. Kung yan ang pasya mo, basta alagaan mo ang sarili mo, ha? Napatango na lang si Mira. Maya-maya, nagpaalam na ang matanda. Tanging pagkaway ang nagawa niya nang sumakay ito ng jeep. Hiling niya lang na sana. Tuparin nito ang sinabing hindi nito sasabihin sa amo nito ang nalaman. Lumipas ang 2 araw na wala namang Gio na pumupunta sa kanila. Laking tuwa yun ni Mira. Ibig sabihin, walang sinabi si Manang Tisha sa amo. Miss, magkano ba yung mga ulam na yan? Para mabili na namin tapos ikaw naman ang ulamin namin. Bigla na lang may tumigil na sasakyan. Napuno ng kaba si Mira. Ate, wow, ito pa palang isa eh. 2 na kayo ng maganda mong kapatid. Akmang hahawakan siya ng bastos na lalaki nang biglang may humawak sa kamay nito. Sabay silang napatingin sa kung sino man yun. Sino ka bang pakialamero ka, ha? Galit nitong tanong kay Gio na kadarating lamang. Sa gigil nito, sinuntok nito ng malakas ang lalaki na nakapagpabagsak dito sa simento. Sa takot ng kasamahan nito, kaagad nang pumasok sa sasakyan. Hindi rin ito nakaligtas kay Gio. Sinuntok din niya ito. Salamat. Anya sa lalaki na walang emosyon. Pero nagulat na lang si Mira sa sunod nitong sinabi. You're pregnant. Dinadala mo ang anak ko. Kung ganun pala, sinabi dito ni Manang. Hindi ako buntis. If you are, pananagutan kita. Pananagutan ko ang nangyari. Hindi nga ako buntis. Balik niya sa lalaki, pero hindi pa rin ito nakontento sa sunod-sunod niyang pagtanggi. Kahit hindi, pananagutan kita. Dagdag pa nito na kanyang ikinagulat, pero mas may ikakagulat pa pala siya. I like you, Mira.
Gusto kita. Natigilan siya sa sinabi ni Gio. Nagkatitigan silang dalawa kaya kitang-kita niya ang sensiridad sa mga mata nito. I like you, Mira. No, I love you, please believe me. Sinubukan siya nitong hawakan pero umiwas siya rito. Anong nangyayari dito? Itinago si Mira ng kanyang ina sa likuran nito. Ma'am, gusto kong panagutan ng anak ninyo. Pero umiling ang kanyang nanay. Pagkatapos ikwento sa akin ng anak ko ang lahat, iho. Wala akong tiwala sa iyo kaya umalis ka na. Hindi na uulitin pa ng aking anak ang ginawa niya. Umalis ka na! Pananaboy nito sa lalaki na nakitaan niya ng panghihina pero hindi siya nagpaapekto. Wala siyang kahit anong sinabi. Pakiusap, sir. Huwag mong istresin pa ang nanay ko. Aniya nang makapagsalita na. Nangihina namang umalis doon si Gio. At sa pag-alis nito, namalaya na lang ni Mira na may tumulo na palang luha mula sa kanyang mga mata. Matapos ang ginawang pananaboy kay Gio ng nanay niya, hindi na ito bumalik pa. Pero hindi pa rin talaga makapaniwala si Mira sa huli niyang narinig sa lalaki. Mahal siya ni Gio. Umiling siya. Bakit nito yun sinabi? Kaya iniisip niya na lang na takot itong mamuhay ng mag-isa. Kaya kung ano-ano nang pinagsasasabi sa kanya para lang mapasama siya. Nang umagang yon, papasok na sana sila sa loob ng bahay nang biglang may dumating na mga groceries. Para kanino yan? Para po sa inyo, ma'am. Sabi ng nagdi-deliver. Bigla din itong umalis kaya naiwan silang nagkakatinginan ng kanyang nanay. Pero alam niya kung kanino iyon galing at dahil hindi niya na kaya pang tumanggap ng kahit ano mula sa lalaki, ipinamigay na lang niya iyon sa kapitbahay. May pera pa naman sila at kaya naman nilang bumili. Kitang-kita ni Gio ang ginawa ni Mira at ang nanay nito sa pinadala niya. Nakaramdam siya ng kung ano pero hindi naman niya masisisi ang dalaga. At kung wala itong tiwala sa kanya, kasalanan naman niya yun. Pero ngayon, natatakot na siya na baka kung anong mangyari dito. Kaya hindi na muna siya nagpapakita at nagtitiis na lang na pagmasdan ito sa malayo ng palihim. Sa ilang buwan, ganoon ang ginawa ni Gio. Ayaw niya kasing ma-stress si Mira na maging dahilan para ang anak naman nila na dinadala nito ang mawala. Ayaw niya na itong mawalan pa. Kaya hinayaan niyang isipin nito na tigilan niya ito. Kahit na ang totoo, pinagmamasdan niya ito mula sa malayo. Hindi ka ba nahihirapan sa ginagawa mo? Tanong ni Manang Tisha pagka-uwi niya sa mansyon. Hindi muna siya sumagot. Umupo si Gio sa sofa at panandali ang katahimikan muna ang nanaig sa pagitan nilang dalawa ng kausap. Mas mahirap magbuntis. Sagot niya rito. Napangiti ang matanda sa narinig. Kung nabubuhay lang ang mami mo, tsaka kung proud na proud yun sa'yo. Masaya pa nitong sabi, pero tumayo na siya at nagpaalam na sa kwarto na lang muna. Ate, okay ka lang? Natatakot na tanong ni Aya nang makita siyang napapahawak sa tiyan niya. Kabuanan niya na kasi. Okay lang ako. Anya at pilit pang ngumiti sa kapatid na kahit papaano'y kumalma na. Hindi mo talaga papapasukin sa buhay ninyo ni baby ang daddy niya? Hindi sinagot ni Mira ang tanong ng kapatid. Bagkus, iniba niya ang usapan. Ikaw, pagigihin mong pag-aaral mo ha. May pasok na kasi ito at dahil may angkin itong talino, ay sa isang kilalang pamantasan ito nakapasok. Oo naman ate, para pag marami na akong pera, ma-spoil ko kay nila nanay pati na ang pamangkin ko. Ginulo ni Mira ang buhok ng kapatid niya. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa palapit na sa due date niya na sinabi ng doktor. Pero ng araw na yun, grabing pananakit nang nararamdaman ni Mira. Nay! Nay! Dali-daling pumasok ang kanyang nanay sa loob ng bahay. Maging ang kanyang kapatid na si Mira na palabas ng banyo. Hindi na natuloy sa balak nitong pag-ihi. Manganganak na yata ako. Sigaw niya. Nataranta tuloy ang kanyang nanay at kapatid. Inutusan ng nanay nila si Aya na lumabas at humingi ng tulong. Pero hindi naman niya inaasahan ang kasama nito sa pagpasok. Walang iba kundi ang ama ng kanyang dinadala na ilang buwang hindi nagpakita na ngayon ay nasa harapan niya. Walang tanong-tanong siya nitong binuhat at dinala sa sasakyan. Kasama ang kanyang nanay at kapatid, dinala siya ni Gio sa pinakamalapit na hospital. Manganganak na ang asawa ko. Inisip na lang niya na sinabi nito yun
para sila asikasuhin. Sorry sir, pero hanggang dito na lang po kayo. Wala tuloy na gawa si Gio kundi ang maghintay kasama ang kapatid at nanay ni Mira. Kuya, bakit ngayon ka lang? Tanong ng nakababatang kapatid ni Mira sa kanya. Aya, ang ate mo ang alalahanin natin. Sabi ng ginang, kaya tumahimik ang dalagita. Maya-maya pa, lumabas na ang doktor na nagpaanak kay Mira. Nawalan lang ng malay si Mrs. But the baby is healthy. Sabay na napayas ang nanay at kapatid ni Mira. Habang siya, alam niyang hanggang doon lang ang papel niya. Nang magising si Mira, katabi niya na ang baby boy niya. Si Kuya Gio ang nagdala sa'yo dito. Naalala mo ba ate? Tanong ng kapatid niyang si Aya. Sinamaan tuloy ito ng tingin ng kanilang nanay. Nasaan siya? Nagulat ang nanay ni Mira sa naging tanong niya. Si Aya naman sumagot sa tanong niya. Natatakot siyang ma-stress ka raw dahil sa kanya. Kaya umalis nang masigurong ayos na kayo ng pamangkin ko. Nakaramdam ng kung ano si Mira sa kanyang dibdib dahil sa narinig. Pero bakit niya nga ba hinahanap ang lalaking yun? Gayong ayaw niya naman itong papasukin sa buhay niya at ng anak nila. Ilang araw na mula makapanganak si Mira. Nasa bahay na sila at doon siya inaasikaso ng kanyang nanay at kapatid. Ate, dumako ang tingin sa pinto ng kanilang bahay. Nakita niya doon si Gio na kasama ng kanyang kapatid. Nakatingin ito sa kanya at sa anak nilang nasa bisig niya. Iwan ko muna kayo. Huwag kang mag-alala. Aprobado ni nanay. Gaya ng sabi nito, iniwan na muna sila ni Aya. Katahimikan munang nanaig sa pagitan nila ni Gio. Nakaupo ito sa kaharap na sofa. He looks so much like me. Nakatingin pa rin ito sa anak nilang dalawa. Anong ginagawa mo dito? Anya, nakatuon din ang atensyon sa anak nila. Gusto lang kitang makita at ang anak natin. May bahid ng sakit ang boses nito, ngunit hindi niya iyon pinansin. Gago ko, Mira. Alam ko yun. Wala akong kwentang anak pero sana bigyan mo naman ako ng chance na maging ama sa anak natin. Kayo na lang ang meron ako. Ang boses nito para bang umiiyak na. Nag-angat na si Mira ng tingin. Doon niya nakita na may tumutulo na ngang luha sa mga mata nito na agad naman itong pinunasan. Nagbago na ako, Mira. Hindi na ako yung hayok na umangkin sa'yo noon at niloko ang mami ko. Pinagsisisihan ko lahat kaya please, bigyan mo ko ng pagkakataon na maging ama sa anak natin. I don't want him to grow up like me na hindi masaya ang pamilya at pakiramdam na may kulang sa kanya. Hindi lalaking ganun ang anak natin dahil pupunuin ko siya ng pagmamahal ko. Ngumiti sa kanya si Gio. I know you can. Pero sana hayaan mo rin ako para hindi ka mahirapang mag-isa. Iwan mo na muna kami. Tangi niyang sabi. Buong akala niya, makikipagmatigasan pa ang lalaki pero tumayo ito. Babalik ako, Mira. Para sa anak natin. Pinagmasdan niya lang ito na papaalis at hindi man lang pinigilan. Sa muling pagbabalik nito, nangangako siya na bibigyan niya na ito ng chance. Nakita niya kasi na nagbago na talaga ang lalaki. That night, pauwi na si Gio sa mansyon. Galing siyang simbahan. Nagdasal siya doon at humingi ng tulong sa Diyos na sana'y bigyan na siya ng chance para makasama ang mag-ina. Ayos naman ang pagdadrive niya nang bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkahilo. Mabutit na itigil niya muna ang sasakyan sa gilid ng kalsada hanggang sa humupa ang sakit ng kanyang ulo. Laking pasasalamat ni Gio na nagawa niya pa iyon at hindi siya na aksidente. After 2 days, bumalik siya sa bahay nila Mira. Ang nanay nitong nagtitinda sa labas ang bumungad sa kanya. Gusto kong mag-usap tayo ng tapat. Ano ba talagang hangarin mo sa anak ko? Gusto ko pong mabuo ang pamilya namin at lumaki ang aming anak na may ama't ina. Iba ka na nga sa lalaking kinuwento sa akin ng anak ko. Sige na, pumasok ka na sa loob. Sa sobrang saya ni Gio, nayakap niya pa ang ginang bago ito tuluyang iwan. Pagpasok sa loob ng bahay, naabutan niyang umiiyak ang baby nila ni Mira na nasa crib at dahil may kaalaman naman siya kung papaano bumuhat ng sanggol, kinarga niya ito. Gulat na gulat tuloy si Mira nang makita siyang buhat ang anak nila. Kalalabas lang nito ng banyo na dali-dali nga dahil narinig niya ang iyak ng sanggol. Pero ngayon ay tumahan na ito. Marahil, alam nito na siya ang daddy nito. Akala niya kukunin ni Mira ang baby sa kanya.
pero pinagmasdan siya nito habang buhat niya ang anak nila. Angelo, yun ang pangalan niya. Hindi ko pa siya napapagawa ng birth certificate dahil hindi ko alam kung anong apelyido ang ipapagamit ko. Pero sa nakikita ko, dapat yung sayo. Biglang nanubig ang kanyang mata sa narinig. Gusto niyang yakapin si Mira pero hindi niya magawa. Gawa ng anak nilang nasa kanya. Hinahayaan na kita na makapasok sa buhay naming dalawa. Mas lalong nagsaya ang puso ni Gio sa narinig. Tila ba wala nang makakatumbas sa sayang nararamdaman niya ng mga oras na iyon. I promise, Mira, na hindi mo pagsisisihan ang naging desisyon mo. Pangako niya sa babae at pinapangako niya sa sarili niya na tutuparin niya ang pangakong yun. Matapos ang pagbisita kay Mira, masayang umuwi si Gio at ibinalita kay Manang ang nangyari. Mabuti naman kung ganon, ayos na kayong dalawa. Masaya ako para sa inyo. Deserve mo, iho, dahil ang laki ng pinagbago mo. Ate, kuya, pag-uwi ni Aya, nasa bahay na naman nila si Gio. Halos araw-araw naman kada dumadating ito ay ganoon, kaya paulit-ulit din itong nakakatanggap ng pagbati mula sa kapatid niya. Baby Angelo, lumapit pa ito sa kanya at tumalik sa pisngi ng pamangkin tsaka nagpaalam na magbihis muna. Kaya sila ulit ang naiwan ni Gio. Mira, napatingin siya kay Gio na tila ba nahihiya pa ito sa nais nitong sabihin. Ano yun? Papayag ka bang magpakasal sa akin? Gulat ang bumalatay sa mukha niya. Hindi niya naman kasi inaasahan na iyon ang itatanong nito sa kanya. Kaya nabigla talaga siya. I mean, hindi kita minamadali but is there a chance? Pero hindi niya nasagot yon kaya lumungkot ang mukha nito. It's okay. I can wait for your answer. Pinilit pa rin itong maging masaya sa harap niya. Maya-maya pa, nagpaalam na rin itong aalis na. Kasabay naman noon ang pagpasok ng nanay niya na tapos na sa pagtitinda. May katulong naman ito doon para hindi ito masyadong mapagod. Mula noong hindi na siya nakakatulong dito ay minakuha na itong katulong nito. Kapitbahay nila na maganda na rin para kapag walang pasok si Aya, dagdag tulong na lang ito. Kayo na ba anak? Nay, hindi. Bakit hindi pa? Mukha namang gusto mo na rin siya. Nay, saway niya rito, ngunit nanatili itong nakangiti at tinutukso pa rin siya. Nakikita ko anak, may gusto ka rin sa kanya, kaya bakit hindi niyo pabuuin ang pamilya ninyo? Nag-alok na nga po siya ng kasal. Anong sinagot mo? Wala po, Nay. Kasal ate? Inalok ka ng kasal? Ang kapatid niyang si Aya, nakalalabas lang ng kwarto ay tanong sa kanya. Kaya sa hiya niya, nagpaalam siyang sa kwarto na muna sila ni Baby Angelo. Kinabukasan, muling bumalik si Gio. May dala itong bulaklak na iniabot sa kanya. Si ate. Panunukso ng kapatid niyang si Aya. Hindi niya tuloy maiwasan ng pamulhan ng muka. Oo, tama sila. May nararamdaman na rin siya kay Gio. Kaya nga hinayaan niya itong makapasok sa kanilang buhay ng mag-ina. Kuya, ako ba wala? Albay, wag mo nang pansinin yan. Mas lalo pa tuloy siyang tinukso ni Aya dahil sa huli niyang sinabi. Si ate, gusto mo ikaw lang ang pinapansin ni kuya ha? Babatuhin niya sana ito pero mabilis na nakalabas ng bahay. Sila na lang ni Gio ang naiwan. Ang anak naman nila tulog sa kwarto. Merienda gusto mo? Hindi na. Simple nitong sagot pero kahit na tumanggi, tumayo pa rin siya. Siguradong nahihiya lang ang lalaki sa kanya. Pinasunod niya na rin ito sa may kusina. Salamat. Nahihiya nitong sabi matapos niyang iabot ang ginawa niyang kape. Nagpalaman din siya ng tinapay tsaka iyon inabot dito. Habang nakatambay sila doon, bigla na lang nagkwento si Gio sa kanya na hindi niya inaasahan. Tungkol sa pagkabata nito na hindi man lang nito naranasan na maging masaya. Yung mayaman nga raw ang mga ito pero parang may kulang. Ngayon alam na niya kung paano nito niloko ang sariling ina. Para pasakitan ito at makaganti sa mga pagkukulang nito nung ito'y bata. Nalabis nitong pinagsisisihan hanggang ngayon. I'm not justifying my actions. Gusto ko lang na naiintindihan ko pero kamusta ka na? I'm happy now because of you and our baby. Ikinalma niya ang sarili at itinago ang nararamdamang kilig. Gusto niya sanang ipagpatuloy pa ang kanilang kwentuhan.
pero umiyak na si Baby Angelo kaya pinuntahan nila ito. Kamukhang kamukha mo talaga, ang daya. Anya kay Gio na hindi alam kung anong nararamdaman. Maya-maya pa'y bumalik na ito sa pagtulog. Kaya muli niyang inilapag sa crib. Napansin ni Mira na titig si Gio sa kanya. May dumi ba ako sa muka? Nakakatempang labi mo. Sa labas na tayo. Kaya iniba niya ang usapan. Paglabas nila, sumalubong ang mapanghusgang tingin ng kapatid niya. Anong ginawa niyo ha? Aya! Saway niya sa kapatid pero tumawa lang ito. Napailing na lang si Mira dahil doon. Pagtingin niya kay Gio, nakangiti lang din ito. Alam mo kuya, total, araw-araw ka naman dito. Bakit hindi ka na lang dito tumira no? Para kapag nagising si Baby Angelo sa gabi, ikaw naman ang magpapatulog. Tsaka para may katabi na rin sa kama yung ate ko. Mira! Saway niya rito. Gusto ko nga, dalhin ko na kayo sa mansyon. Talaga kuya? Ate, pakasalan mo nga tong si Kuya Gio. Sabi ni nanay, inaalok ka na ng kasala. Pero hindi ko naman minamadali ang ate mo. Handa ako maghintay, Aya. Kahit mga 20 years, okay lang sa'yo? Oo, basta nasa tabi niyo lang ako. Kilig na kilig tuloy ang magaling niyang kapatid. Hindi ba sabi mo uuwi ka na? Anya sa lalaki para mapaalis na ito. Ayaw kasing tumigil ng kapatid niya. I'm willing to wait, Mira. Hindi kita pinipressure. Handa akong magpabalik-balik dito, makasama lang kayo. Paano kung sabihin ko sa'yo na bukas, pagbalik mo dito sasama na kami sa'yo? What did you say? Sasama na kami sa'yo. Doon na kami ng anak mo titira sa mansyon. Sa sobrang saya ni Gio, mabilis siya nitong niyakap. Akmang hahagkan nga sana ang kanyang labi pero pinigilan nito ang sarili. Ayokong mag-take advantage. Kaya ang ginawa niya, siya na ang humalik. Dahil ngayon, hindi na lang ito ang hulog sa kanya. Hulog na rin siya kay Gio. Bye, namumula itong kumaway sa kanya. Habang papasok ng kanilang bahay, napangiti na lang si Mira. Mom, I'm here with Mira and your apo. Kasama sila ni Gio na nagpunta sa sementeryo kung saan nakalibing ang mga magulang. Hello po ma'am. Nasa tabi siya ni Gio, buhat ang anak nilang dalawa. Magpapakasal na kami mami. Matino na ang anak niyo't lalagay na sa tahimik. Siniko niya si Gio. Why? Natatawa nitong tanong. Anong kasal ka dyan? Minamadali mo na lahat no? Porque alam mong pareho na tayong dalawa ng nararamdaman. Hindi ko naman sinabi kung kailan, di ba? But you know, pwede naman na ngayon. Daan na tayo sa judge. Muli niya itong siniko habang ang anak nila humahagik-gik lamang. Tara na, uwi na tayo. Mukhang uulan na. Bago sila tuluyang umalis, sabay pa silang nagpaalam ni Gio sa mami nito. Nang biglang humangin, sabay silang napangiti dahil baka yun kasi ang naging sagot ng mami nito. Ate! Nang makauwi, sinalubong si Mira ng kapatid niyang si Aya. Dumako ang tingin niya sa nanay niya at kay Manang Tisha na naging kakwentuhan ng dalawa. Nandito na ang lovebirds. Masayang balita ni Aya sa mga ito. Napatingin tuloy ang dalawa sa kanila. Nandyan na pala kayo. Lumapit ang nanay ni Mira at kinuha sa kanyang apo. Iha, kailan ba ang kasal? Yun ang pinag-usapan namin ng nanay mo. Tanong ni Manang Tisha. Oo nga ate. Segunda naman ang kapatid niya. Tumingin si Mira kay Gio. Hindi pa naman nagpo-propose ah. Nawala ang ngiti nito sa labi. Oo nga naman kuya, hindi pa. Wait lang, bibili ako ng singsing. Mabilis itong lumabas. Pero pagbalik, dala na ang isang maliit na box na sigurado siyang singsing ang laman. Sa harap ng mga mahal nila sa buhay, nagpropose si Gio sa kanya. Mira Rojas, will you be my wife? Will you marry me? Napahiyaw tuloy ang kapatid niya sa kilig habang ang anak nila ni Gio napapapalakpak kaya hindi niya na pinatagal pa. Yes, I will marry you. Mabilis nitong sinuot sa kanyang singsing para bang natatakot na magbabago pa ang kanyang isip. Tsaka ito tumayo at siya'y niyakap. Akala niya nga hahalikan siya nito pero yakap lang ang ginawa ni Gio. Dahil ang paghalik ay ginawa nito sa mismong simbahan na sa mismong kasal nilang dalawa. Pagkatapos sabihin ng pari na you may kiss the bride. Iba na talagang nagbago. Palakpakan ang kanilang natanggap mula sa mga saksing naroroon at mula sa kanyang kinatatayuan, tila ba nakita niya ang ina ni Gio pero agad din itong nawala. Napangiti na lang si Mira.
If you're not comfortable na magtabi tayo, pwede naman akong sa sofa. Honeymoon na nilang dalawa. Magkatabi na sila sa isang kama nang ito ay magsalita. Ang anak nila ay nasa pangangalaga muna ng kanyang nanay at kapatid. Ngayon lang sila nagtabi na dalawa. Dahil noong lumipat sila, magkaiba sila ng kwarto. Bakit naman kita patutulugin sa sofa? Cause I think I should sleep there. Baka hindi ko mapigilan. Mapigilan ang? Maangkin ka. May karapatan ka naman eh. Pero ayokong i-take advantage, lalo na kung hindi ka pa handa. Paano kung sabihin ko sa iyong handa na ako? Sa sinabi niyang yun, nawala ang lahat ng pagpipigil kay Gio. Kitang-kita niya yun dahil mabilis na siya nitong kinubabawan. Nang gabing yun, binayaran siya ng ina nito kaya may nangyari sa kanilang dalawa. Pero ngayon, dahil mahal nila ang isa't isa at mag-asawa na sila. I love you so much, wife. Hinagka ni Gio ang kanyang noo at tumabi sa kanya. Mahal din kita. Kayo ng anak natin. Anya kaya napangiti ito. Kaya ang isang gabi na yun na pinagmulan ng lahat ay nasundan ng mga gabing puno ng pagmamahal. Hindi man naging maganda ang simula nila ni Gio, ay nauwi pa rin ito sa isang masayang pagiging mag-asawa at masayang pagsasama.